iPhone 11 Pro po. Kayo po yung magpapagawa ng iPhone? Sa taas. Okay lang po. Sige po. Ay, oo. Nakalobo na nga siya. Ayan, sige po. Oo, yan. Okay na po yan. Oh, nakalobo na siya. No, napalitan na to before. Napalitan na to ng battery before. Ayun. Ma'am, pakita ko lang to sa'yo bago ko siya gawin, ha. Nakikita mo yung gap na yan? Ito, tong gap na to. So, ibig sabihin, yung frame at saka yung LCD naghiwalay na. Ngayon, eto, may chance kasi minsan na nagkakaguhit yung LCD dahil dito. Ngayon, iingatan ko lang po siya as much as possible, ha. Pero ayoko po mag-guarantee sa inyo na walang mangyayaring ano. Okay lang. Sige po. Ayun. Mag-run lang po ang quick diagnostics pa. Ano po ako? Handak. So unknown part siya. Hindi nyo po siya ina-update. Hindi pa po ata. Pag pinalitan natin ng battery, kailangan mo i-update siya para lumabas yung battery percentage. Okay na po. I-update ko na lang po. Kailan mo siya napapalitan ng battery? Last year ako Kasi yan ang problem pag hindi mo nakikita yung battery percent. So hindi mo alam kung kailan ka magpapalit ng battery. Grabe, lambot. Yan, lambot. Ayun. Ang lambot niya na. Para siyang chocolate. Ginagamit mo siya na naka-charge, no? Ano po bang tips kaya para hindi po sira yung battery niya? Huwag mong gamitin na naka-charge. Yan na. Yan lang. Diba, huling-huli ka agad. So, ganito gagawin mo sa kanya, ha. Kasi itong battery mo, since bagong replace to, need mo i-calibrate muna to. So, para makalibrate mo siya, gamitin mo hanggang mag 10%. Hanggang mag 10%? Yes. Pag 10% na lang, i-full charge mo siya. Then, gamitin mo ulit hanggang mag 10%. Di ba, i-charge mo na ulit siya? Opo. Pagka nasa 50 plus na, mga 51 na, hindi, i-run mo na yung software update. Kailangan kasi naka-charge ka habang nagsa-software update ka. Dahil pagka naputol yun, sira yung phone mo. Parang nagka-calibrate ka at the same time nag-update ka ng software mo. Then after nun yun, lalabas na yung battery health nito. Okay. We're good. Here, check mo muna. Alright, here we go.